Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist mga kapatid and Roman Catholic Church. So sa ating topic na pag-uusapan natin ay which is the true church mga kapatid. So first speaker natin si Pastor Ken at second speaker natin si Brother Alvin. So sasagutin nila to mamaya. Ang mga kapatid, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung standard rules pa din ng platform ko. So rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Rule number 2, yung close-ended question. Kung close-ended ang tanong or categorical, kailangan sagutin mo na yung pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. So kung hindi nyo masagot ng direkta ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, pwede kayong gumamit ng 10 seconds at tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, syempre magbibigay kayo ng talata doon. At rule number 5 natin, yung limit sa first stand. So first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first course examination, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, moderator, yung automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. At rule number 8, no insult. At sa physical appearance, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, yung ating no challenge question. So kung ang tanong ay kung yung mga tanong na kung mabasa ko o paano kung mabasa ko, so hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules kung ito lang ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pa epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista at ako po ay isang Catholic, one of the member ng Temple of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So naka-live tayo ngayon sa aking Russia TV platform mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat na nabanggit? Yes, bro Rasha. Sangayon tayo. Yes. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Yes. Okay. Yes, Mr. Moderator. Okay, so yun yung ang ating confirmation mga kapatid. So before natin i-start ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano nag-start ang pag-uusap na ito, debate na ito, at ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So unahin natin ang ating first speaker, Pastor, pakilala ka. Ayun, isang pagpalang gabi po sa bawat isa. Ako po si Pastor Ken at kaibigan ko po sila Brother Dino at Brother James at ako po ay sumusubaybay rin sa DevCon noon pa man at kay Brad Rasha at si Bro Alvin. Ayan, kilala nga rin na Chief Apologist ng Roman Catholic Church at masabi nating isang karangalan na makadiskusyon si Bro Alvin. Nagumpisa po ito nung sila po ay nag-debate ni Brother Dino at yan napukaw ang ating interest na makipag-usap rin po sa kanya. So asahan nyo po sa aming debate mga kapatid, mga gilon at kasubaybay. Ito po ay aralan at maging bukas lamang po kayo sa pagsusuri at maging karagdagan at nawa ikatibay ito ng pananampalataya po natin. God bless po sa bawat isa. Okay mga kapatid, yan yung ating first speaker. Dako tayo sa ating second speaker. Pakilala ka kapatid. Good evening, Brad Rasha, ating moderator. Good evening din sa ating kaibigan, si Pastor Ken ng Baptist Church at sa lahat ng viewers natin at listeners sa
debate ng gabing ito. Maraming salamat ulit sa Diyos na bigyan tayo ng another opportunity to share the gospel through debate and dialogue. Sana maging malumanay lang at relax lang ang debate namin ni Pastor Ken tulad ng amin ni Brad Dino dati. Tapos napakilala naman ako ni Pastor Ken. I'm Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, also known as the Chief Apologist kasi the only Bishop Delegated in the Philippines. Magandang gabi ulit sa ating lahat. Sana marami tayong gabayan tayo ng Diyos para matuto tayo sa kanyang aral at sa mga salita. Good evening ulit, Brad Rash. Okay, yun din yung ating second speaker, Brother Alvin Gitamundok. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At dyan sa ating live, please share yung ating live streaming ngayon. Gusto nyong mag-share kahit saan, so kahit sa profile or maganda mga kapatid, mag-comment kayo ng @highlights kung meron kayong ganun at @followers kasi automatic na naman magtatag ang inyong mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatid dito sa ating debate. Automatic magtatag yan. So @highlights, @followers, mag-comment kayo mga kapatid. At mamaya, syempre, yung mga comment nyo babasahin natin after ng cross-examination. So mga kapatid, Brad Rash, pwede may request ako konti kay Pastor Ken? proceed lang. Yes po. O pwede tayo Yes, mag-open brother. camera, Pastor Ken, every time we talk. Halimbawa, ikaw affirmative, mag-open cam ka, pwede ako mag-close. Then cross-examination, back and forth, open tayong dalawa. Okay, maraming salamat po, Pastor Ken. Okay, so okay naman daw. So mga kapatid, bigyan natin ng 10 minutes na sa unang pagpapahayag patungkol sa True Church. Pastor Ken, your time start now. Alright, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong kaibigan, Pastor Ken Condino, mula po sa panig ng Baptist Church. At ang aming pong tema ngayon ay which is the true church? Ito po ay para sa mga nagsusuri, Baptist nga ba o Romano Katoliko ang tunay na iglesia? Sa ating pong panahon, marami naman nagkiklaim, madali lang sabihin na kami ang tunay na iglesia, kami ang tinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga po merong tayong pagdedebatehan ngayon, patutunayan natin sino ba sa panig ng Romano Katoliko at Baptist Church ang tunay na iglesia ang tinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Siyempre po, babasahin ko pa rin ang Matthew 16:18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So makikita po natin sa talata pong yan, ang tanging tagapagtatag si Kristo Jesus lamang. At siya lamang ang tanging pundasyon kung saan itinatag niya at patatatagin ng kanyang iglesia. Sabi po yan sa 1 Corinthians 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So tindig po namin sa Baptist Church na si Kristo ang aming pundasyon at siya rin po ang tagapagtatag ng kanyang tunay na iglesia. Yung word po dyan na thou art Peter, sa Greek po niyan ay Petros, na nangangahulugang a small stone, na sinasabi ng Panginoong Kristo, ikaw ang Pedro, ang maliit na bato. And upon this rock, sa ibabaw ng batong ito, ginamit din ng Panginoong Kristo Jesus yung katagang this rock sa John chapter 2 verse 19 to 21 na this temple na tumutukoy siya sa kanyang sarili, sa kanyang katawan. Jesus Christ is referring to himself nang sinabi niya, upon this rock I will build my church. So kung sa Katoliko po, ang kanilang pundasyon ay kay Pedro na kinikilala nilang Santo Papa. Sa Biblia po, na tindig po ng Baptist, si Kristo Jesus po mismo ang pundasyon. Ano? That rock was Christ. Sabi po ng 1 Corinthians 10 verse 4. At makikita natin, never tinukoy sa Greek Textus Receptus ang Petra kay Peter na Petros, kundi kay Jesus Christ lamang. Kaya matibay ang pundasyon at tagapagtatag ng tunay na iglesia. Ngayon, meron po akong 3 haligi na ibibigay na dapat mapamalian at mabasag po ito ng ating pong kaibigan, Brother Alvin, ka ng iglesyang tinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Number 1, ito po ay may katiyakan ng kaligtasan. Tiniyak ni Kristo ang kanyang iglesia ay ligtas o hindi mapapahamak. Nung sinabi niya po, and the gates of hell shall not prevail against it. Maging tarangkahan ng Hades o impyerno ay hindi makakapanayig laban dito. Sa makatwid, ito po ay ligtas at tinitiyak ni Kristo Jesus. Ligtas na kaya nabautismuhan at idinaragdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Ayon po yan sa Acts chapter 2 verse 41 and 47.
nanampalataya sa Panginoong Kristo Jesus, kaya naligtas at matapos ay nabautismuhan at inutusan na humayo at mangaral. Sa Efeso 1:13, pagkarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, sila po ay tinatakan ng selyo ng banal na spirito bilang patotoo ng kanila pong pagkaligtas. Yung they were stamped for security. Yung seal po ron sa Greek na ispragiso, they were stamped for security. Ang ibig sabihin, preserve, tiyak ang kaligtasan. Ano po? Sa Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved. Sinabi pa rin po yan. At ito po yung nagpatuloy at magpapatuloy. Ephesians chapter 3 verse 21. Ibig pong sabihin, magmula ng si Kristo Jesus, itinatag ang tunay na iglesia ang kilala na ngayon na Baptist Church. Ito po yung nagpatuloy at magpapatuloy hanggang sa kawakasan ng daigdig. Sabi po dyan, unto him be glory throughout all the ages. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 21. Yung po yung una, may katiyakan ng kaligtasan. Sumampalataya kay Kristo, sabi ni Kristo Jesus, hindi mapapanaig kahit po ang tarangkahan ng impyerno. Pangalawa, ay katawagan ng pagkakakilanlan bilang mga Baptist at naitala po ito sa kasaysayan ng Biblia at mga referensya. Sabihin po, sila po ay nakilala nung una, disciples, mga tagasunod ni Kristo Jesus at binansagang Kristiyano sa Acts chapter 11 verse dyan po sa Antioquia. At binansagan rin silang Anabaptist sa kasaysayan hanggang sa ngayon, sila po ay tinatawag ng Baptist. Ano po? Una, tignan muna natin yung tagapagtatag ng Baptist Church at ng pananampalataya nito. Number 1, si Kristo. Tinawag ba siyang Baptist? Ang sabi po ng Matthew 3:16 sa Greek Textus Receptus, kay Baptist is o Iesus. Makikita po natin sa Matthew 3:16, and Jesus when he was baptized, tinukoy po siya na Baptist, yung kataga po ay nakatukoy sa kanya, pagdating po sa Greek Textus Receptus. Ibig pong sabihin, yung tagapagtatag ng iglesyang di mapapahamak, na siyang mismong tagapagligtas, ay nakatukoy po sa kanya. Tinawag po siya sa Greek text na Baptisteis o Iesus. Yung Baptisteis po dyan, pag inaral nyo po sa lexicon, sa Strong's G97, ang usage po dyan, makikita natin yung baptist na noun, yung baptize na verb, and wash. So, ibig po sabihin, pagka pinag-aralan natin, yung sa grammatically, yung Baptisteis na nakatukoy kay Kristo Jesus, siya po ay tinutukoy na Baptist. Kasi po in-apply sa kanya yung verb na baptize. Ano? At sa pag-aaral din naman ng English grammar, kahit po nung panahon nila, hindi pa ganun ka-develop, yung kanila pong pag-aaral, yung suffix na IZE, alam nyo po ba na ano po siya, nagpapahayag po siya na halimbawa po, yung word na IZE na suffix sa English, nangangahulugan siya to make or cause to be or to render or put to. Halimbawa, kung gagawin natin yung organization, ang proseso dyan is to organize. Kapag we want to make legal something, ang termino po dyan ay legalize. To form into crystal something, ang proseso pong ginagamit dyan ay crystallize. Ngayon naman, to make someone baptized or baptized, ginamit po sa English na baptized. Sa kaso po ng baptized, makikita po natin dyan yung IZE na ang meaning, gawin siya sa estado. So dagdag lang po yan, additional. Kaya po si Kristo, Baptist bilang tagapagtaguyod. Ang ulo ng iglesyang hindi mapapahamak ay Baptist, maging ang kanyang katawan, ang church, ang iglesia na hindi mapapahamak ay Baptist. Sa Matthew 16:18, tinatag ni Kristo, hindi mapapahamak, ito nga ay ligtas. At sabi po ng Marcos 16:16 sa Greek Textus Receptus, opistes kai baptise isotisetai. He that believeth and is baptized or baptized shall be saved. Ibig po sabihin, yung mga baptist, hindi po sa pangalan lamang ng denominasyon or kundi ayon sa tinuturo ng Biblia sa original, ay hindi po mapapahamak. Bakit? Sumampalataya kay Kristo Jesus kaya naligtas. At sila po'y tinukoy sa Textus Receptus na Baptist. Ngayon baka sabihin, bakit hindi translate na ganito?
Jesus the Baptist or Paul the Baptist. Sa Greek text po nung kanilang panahon na hindi pa ganong ka-develop yung mga salita at translation sa English, ay naiintindihan na at nauunawaan na po sa Greek grammar. Ano po? At makikita rin natin, kahit yung mga apostoles, sila po'y tinukoy na baptist. Ayon sa Acts 1:5, Oti Ioannis ben ebaptisan idati imeis de baptisiste. Binigyan din ng kapangyarihan, may otoridad, ang mga disipulo na tinukoy sa Greek na baptist. Ano po? So marami po tayong talata dyan at for the sake of time, ilang minutes bro Rush? 1 minute? Okay. So huling talata na babasahin ko sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 sa English muna. For by one spirit are we all baptized into one body. Sapagkat sa isang espiritu tayong lahat ay nabautismohan o naging baptist, ginawang baptist sa isang katawan. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Sa Greek Textus Receptus, yung church sa Corinth, ito po'y baptist body or baptist na church or iglesia. Sabi roon, Kaigar and inumati imeis pantes, eis en soma, e baptistimen. Yung soma po dyan ay body, katawan ni Kristo sa 1 Corinthians 1:2, Church of God po yan, called to be saints, at si Kristo ang head of the body sa Colossians 1:18. This is the church, ano? Kaya nga naman, makikita natin sa Greek Textus Receptus, yung iglesia hindi mapapahamak na tinatag ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ay Baptist body or Baptist church. Yung katawan ni Kristo, na iglesia katumbas sa salitang Greek soma, nakapalagay sa pangalang i-baptestimen o baptist na katawan. So makikita nyo rin po yan sa lexicon, yung soma nakatukoy siya sa New Testament church, of which is spiritual body of Christ. So sa mga mga susunod ko pa pong latag, bibigay ko sa inyo konting historical. Maraming salamat, Bro Rush. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa first cross-examination ng ating second speaker. Brother Alvin, your time start now. 7 minutes. Thank you very much, Pastor Ken Baptist. As a premise muna, we have agreed with the moderators' rules and regulation na a categorical question, naghihingi ng talata, magbibigay ng talata bago mag-explain. So sana magbigay ng talata si Pastor Ken. Sa unang tanong ko, na sa pagkaalam ko, si John the Baptist lang ang letra po letra sa Biblia sa New Testament tinawag na Baptist. John the Baptist or the Baptizer. Ikayo tinatawag na mga Baptist o Baptist Church. So anong talata, letra po letra, na ang mga Kristiyano, bukod ni John the Baptist, kasi namatay na si John the Baptist, hindi pa tinatag ang simbahan sa Acts chapter 2, saang talata, letra po letra, na mga Kristiyano kahit isa lang after John the Baptist, o si Kristo at mga apostol, disipulo, etc., tinawag na Baptist, kahit isa lang, isang talata lang, kahit isang tao lang. Okay. So dito po sa Acts chapter 1 verse 5, Otil Ioannis men baptisen idati imeis de baptististe. So makikita natin nakatukoy patungkol sa mga apostoles na nag-aantay ng banal na spirito na si John, binabautismohan sila sa tubig, pero pagbaba ng banal na spirito, sila po ay babautismohan. Yung baptisiste, baptist. Next question. Sa pagkaalam ko, Pastor Ken, as a premise, yung John the Baptist na the Baptist as a title, as a noun, sa Greek, as a premise mo na moderator, Pastor Ken, B-A-P-T-I-S-T-E-S, Baptistes. Meron bang mababasa dito sa talata na binigay mo sa Acts chapter 1 verse 5 to 8 na word baptistes or the Baptist o Baptist, B-A-P-T-I-S-T-E-S in the Greek? Meron letra po letra, wala? Yes or no? Meron, yes, may mababasa po tayo, Bro Alvin. Imeis de baptististe. Ano, pag pinag-aralan mo po sa Strong's Lexicon, letra por letra, binabasa ko pa lamang, baptize, or wash. Yung case po dyan, passive yung voice represent the subject as being the recipient of the action. Therefore, they were baptized ayon po sa Greek lexicon. Next question. Next question. Ang tinatanong ko, Pastor, wag mo muna kami ligaw, hindi baptisteste.
baptistes. Hindi, that is a verb. Ang tinatanong ko, yung noun na title baptist, tulad lang dyan, the baptist, na sa English baptist, sa Greek, B-A-P-T-I-S-T-E-S, baptistes lang sa Greek. Meron o wala? O aminin mo na ngayon, wala pala. Iba palang word, baptistes pala. Yes or no? Aminin mo, wala. Meron, wala, wala. Baptistes. Baptist. Meron, ulit po yung sagot. Meron, Bro Alvin. At mababasa natin, may papakita ko sa inyo pag dito sa ating screen, may word na B-A-P-T-I-S-T na mula po patungkol sa salitang baptism. Objection, moderator. Ano? Sige. Objection, moderator. Proceed sa Kasi objection. moderator, ang objection ko, Pastor Ken, maliwanag. Ang tinatanong ko, yung spelling, nagbigay ako ng spelling sa Greek para hindi tayo maligaw. B-A-P-T-I-S-T-E-S lang, baptistes. Wala ditong baptistes sa Acts chapter 1 verse 5. I have a Greek Bible dito. So, kayon Pastor, ulitin ko ang tanong, aaminin mo na ngayon, nagsinungaling ka pala, wala yung talata baptistes, the baptist dito sa baptist. Kasi ang ginamit mo is a verb form of baptism, which is baptiste. Yes or no? Wala talaga sa talata. Counter objection mo na kung meron. Tapos Okay, so sasagutin ko yung yung tanong. Okay na, ganito, Bro Rush. judgment mo na tayo mga kapatid ha. So kanina kasi merong pagpipilian yung meron or wala. Ngayon sumagot naman si Pastor Ken na meron daw. However, doon sa pagpapaliwanag niya Bro Alvin, kahit pa it doesn't follow para sa'yo or it follows or tama or mali, pinapayagan pa din mag-explain ang ating sumasagot doon sa sabi niya na meron ha. So Pastor Ken, dahil naputol ka doon, 20 seconds ulit. Sagot. Okay? No, hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko yung katotohanan. Mababasa rito, Bro Alvin, Acts chapter 1 verse 5. Baptisiste, patungkol po yan sa baptize. Yung sinasabi mo po. At pag pinag-aralan mo sa lexicon, Strong's G907, yung baptize, baptist, B-A-P-T-I-S-T, baptize or wash. Ibig sabihin, kapag recipient ka ng baptism, ayon sa Greek, Next question, ito po ay Pastor Ken. baptist. As a premise, basahin ko na lang ang English translation. This is the concordant literal New Testament. Literal talaga, letra po letra, based on the Greek text, Acts 1:5 as a premise. Seeing that John indeed baptizes in water, yet you shall be baptized in Holy Spirit after not many of these days. Kahit walang nabasa baptist na noun form, B-A-P-T-I-S-T, na sa Greek, B-A-P-T-I-S-T-E-S, ang nabasa dito, baptizes, verb, tapos shall be baptized, future tense, verb pa rin, ipipili mo pa rin ang kasinungalingan mo, Pastor Ken. Ang panluloko sa amin dito na may baptist na tao dito, kahit wala, puro to verb, ipipilit mo pa rin, yes or no? Mali, fallacy, 10 seconds, Bro Alvin, assumptive fallacy po yung ginawa niya, hindi totoo. At alam niyo po, binabasa ko lang yung nasusulat ayon sa pag-aaral ni Strong's, Bro Alvin, at hindi mo kayang pamalian niya, nakasulat yan sa Textus Next Receptus. question. Next question. Next question. Sa Mark 1:5 hanggang sa baba at Matthew 3:6 hanggang sa baba, talagang letra po letra baptistes, John the Baptist referring to John. Dito, baptizes lang sa Acts 1:5 tapos baptize verb. So ipipilit mo yung verbo na baptize, shall be baptized, ipipilit mo yung verbo, yun din ang noun na baptist. Ipipilit mo sa amin dito grammatically. Yes or no? Ipipilit mo. Sagot. Sagot. Fallacy, 10 seconds. Objection, moderator. Objection Okay. mo na, moderator. Sumusunod kasi si Pastor Ken, moderator, sa style ni Bradino Diaz na mauna muna yung atake na fallacy question. Okay. Dapat you have to choose 10 seconds, then you explain why it's a fallacy. Okay. Hindi na diretso ka lang fallacy, nahawak ka na kay Dino eh. Okay. So, may counter objection ba or proceed na ako sa Okay, judgment? counter objection. Sige, unahin ko yung 10 seconds. Okay. At kasi may assumptive fallacy po yung binibigay ni Bro Alvin, pinapalagay niya na pinipilit ko yung mali, Okay, so okay Sige. naman. Next question, bro. Proceed. Next question. So ngayon, Last 1 wala minute. pa lang nabasa na isang Baptist aside from John the Baptist na noun talaga, si Juan na bautismador, the baptizer, the Baptist, walang mababasa, si John lang talaga, wala nang iba. So ngayon, maliwanag na yung iglesyang tinatag ng Kristo sa Matthew 16:18, hindi pala si Kristo nagtatag nun.
Brad Ken, Pastor Ken ng Baptist. Hindi pala si Kristo. Kasi walang nabasa dito na isang Baptist bukod kang John the Baptist na hindi nagtatag ng simbahan. Yes or no? Walang Baptist Church, letra po letra. No, Bro So, Alvin, maraming Baptist Church, letra por letra. Nandyan nga si Pedro, nung siya ay bumautismo, 3,000 souls pa yung naging Baptist doon. Ang sinabi ng Panginoong Kristo is, Jesus, gawing Baptist ang lahat sa sangkinapal, sabi sa Mateo 28:20. Di ba? Yung iglesyang tinatag ni Kristo Jesus, Baptist, hindi mapapahamak, Next ligtas, at sinabi sa Next Mark question, 16:16. Pastor Ken. next Next question. question na Pastor Ken. Dito sa reference ko, The World Almanac Book of Acts, 2024, sa page 708, sabi dito sa premise, Baptist Church origin, founded by John Smith, an English separatist in 1609. So ang tanong ko sa iyo, kaya pala hindi mo mabasa Baptist Church sa Biblia tinatag ni Kristo sa Time. Matthew 7 16:18, minutes time. dahil si 7 minutes time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross Okay, ng hindi ko ba ating... sasagutin yan? Hindi. Running time kasi yan. hindi nga 7 minutes. natapos ang tanong eh. Okay, so mga kapatid, Sasagutin din, Dako- hindi tapos na. okay na. Second speaker mga kapatid, first presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Raymond Gailo Trabo. Good evening brothers and sister. Shoutout din kay John Paul Cruz. Sabi niya, go Sir Alvin. Ron Alvarez, MCGI, INSIM, RCC. Mark Balani, hindi si FD to si Alvin, no? Shoutout din kay Freddy Cabardo. Proud Catholic Church founded by Jesus Christ. Shoutout din kay Freddy Cabardo, watching from Forbis, Makati, Manila. At shoutout din kay Bro James, God bless Bro Ken. At dito din kay Demateo, lakas loob din tong mga Baptist na mag-claim na true church sila. Wala na silang nayambag sa pag-compile ng Bible at kahit AI, artificial intelligence, di sila tinutukoy na tatag ni Kristo. Dito naman tayo kay Kent Bison, di ko lubos maisip paano naging tunay ang Baptist. Ano kaya kaugnayan nila sa first century up until naitatag ng taong founder nila ang simbahan nila. Sabi naman ni Pastor Dino Diaz, amen, congrats Bro Ken. Paharon Faith Anaho, amen. Brother James, kayang-kaya mo yan. Si Gita Mundok, tinalo na namin yan ni Bro Dino. Ito din kay Emil Alfonso, True Church, diba? MCGI ang umangkin yan. Hello, so both debater, lalo na si Bro Alvin. Grabe, active sa debate panlaban ng Catholic. Shoutout din mga kapatid kay Bro Ethan, God bless Pastor Ken. At congrats in advance. At si Mohamok Puertes Ronel, tama yan ang sinasabi ng Mateo 16:18. Pero, tanong, sino ito at ilan ito? Baptist churches, Catholic Church, Seventh-day Adventist Church, Pentecostal Church? Ayan, mahaba yung comment niya. Shoutout na lang. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. At first presentation sa ating second speaker, Brother Alvin Gitamundok. Again, topic, which is the true church? Your time start now, bro. Maraming salamat, Brad Rasha, ating moderator at operator sa Rasha TV. At sa ating katunggali ngayon, ating kadebate, si Pastor Ken ng Baptist Church. Dito, I'll just make a comparative study sa Baptist Church na tinatag na dito sa according to this reference of mine that I have showed to you earlier, no? Ako may libro talaga, may Bible talaga pinakita dito, no? Hindi to AI o ano-ano dyan na i-Google search bulag dyan sa Facebook. Baptist Church is founded origins by John Smith. Ito yung last point ko na iniwan ko. English separatist in 1609. Napakaliwanag dyan. Kaya wala ka talagang mabasa nung tinanong ko si Pastor James, Pastor Ken, sa Biblia, the Baptistes, Ecclesia Church. Isa lang naman ang Greek ng church, Ecclesia, wala namang iba eh. Tapos yung Baptist, tulad ng John the Baptist, the baptizer, one na tagapagbautismo, that is a noun, Baptist in English. Sa Greek, Baptistes, Baptistes, Ecclesia. Walang mababasa sa Biblia, puro verbo. Kaya hindi yan pala si mga tanong ko, yan style ni Pastor Dino, nahawa na si Pastor Ken, style nila James, policy, tapos 10 seconds. Hindi makasagot ng categorical. Ito naman, laglag na naman dito. Tingnan nyo mga kapatid kung katoliko at hindi katoliko. Pag sa debate ang isang tao ng 10 seconds, that is a sign o marka na hindi makasagot sa katotohanan. Kasi wala sa katotohanan, babanatan policy to avoid the question, tapos mag-explain. Pero napakaliwanag naman ang tanong ko, saan yung Baptistes Ecclesia? O sinong tinawag na the Baptist? Baptistes in the Greek, Baptistes, yun lang.
Baptist, tapos with ES, Baptistes in Greek, yun ang Baptist sa English. Wala kang mabasa dito. Panliligaw niya ng style nila ko. Pastor Ken, huwag tayong dyan, sumandal sa mga kasinungalingan na yan, napakasama niya. Sa demonyo yan John 8:44, 2 Corinthians 4:4 at 9 verses in the Bible, Revelations 2:9, Revelations 3:9, etc. Ito, ang binasa ko dito, may reference ako dito. Literal version, concordant literal New Testament with keywords. Concordant literal, so letra po letra sa Greek, may equivalent ito sa English. Ang Bible na to, concordant literal New Testament. Grabe ang mga resources ko wala ito sa ibang CFD. By the way, may nag-comment dyan, hindi daw ako sa FD. No, I am CFD, kaya nga may seminar kami bukas ni Brad Engineer Ramon Gitamundok sa Argao, magtutok kami doon. We are CFD. Ako is the Archdiocese Coordinator of Cebu. Although I can stand with a juridical personality alone as Chief Apologist kasi Bishop Delegated ako, I can go anywhere without CFD. So I am greater than CFD actually, to be honest. Sabi dito, John indeed baptizes in water. Yun yung John the Baptist. Siya lang ang John the Baptist. He baptizes with water. I will consider John is the only Baptist in Acts 1:5. Pero yung ibabo ko ni John the Baptist, yun ang tanong ko, ibang Kristiyano, si Kristo at mga apostol, mga disipulo, maunang Kristiyano sa Acts chapter 2, nang itinatag ang simbahan sa araw ng Pentecostes, wala kahit isa. Nanloko si Pastor James, yet you shall be baptized. Makabasa lang ng verbal baptized, baptist na. Marami yung member dyan, hindi naman baptist. Bakit? Ang baptist, nagbabaptize tulad ni John the Baptist, talata mo, Acts 1:5, Matthew 3:16. Ikaw, pastor ka, nagbabaptize ka. So mo consider sa sarili mo, baptist ka. Pero yung member mo na hindi nagbaptize, baptist pa rin. Hindi nga gumawa ng verbo. Paano mo nasasabi nga, baptized yun hindi nga gumawa ng verbo, ng action word na nagbaptize ang kapwa Kristiyano, wala nga, ikaw lang mag-isa. Gano'n lang si John the Baptist. Si John the Baptist, hindi nagtatag ng iglesia sa Matthew 16:18. Kung nagtatag pa si John the Baptist sa sarili ng iglesia, before kay Kristo sa Matthew 16:18, pwede kayong sumandal doon na Baptist si John the Baptist, may Baptist Church natag si John the Baptist, doon kami nakasadal badalwin. Kaso namatay si John the Baptist sa pugutan ng ulo. Sa Mark 6, Mark 5, wala namang tinatag na iglesia si John the Baptist. So, walang Baptist Church sa Biblia. Bakit walang John Baptist Church sa Biblia? Kasi dito sa Waldan Manakbuko, page 708, napakaliwanag, John the Baptist, English separatist, is 1609. Pero sino yung tinatag sa Matthew 16:18? Katoliko ba? Roman Catholic. Founded by Jesus Christ in Matthew 16:18, named St. Peter the first vicar. Ibig sabihin, ang first representative niya, the head of the 12 apostles. Develop in early Christian proselytizing. So ang maaga pa ng Kristyanismo, early Christian, na nag-preach ng gospel, proselytizing, Roman Catholics. Tutulan mo, ikaw wala kang referensya. Puro lang dila lang. Akala ko, pag pastor, maraming mga libro, mga referensya. Pareha lang pala kayo ni Dino, mga dila lang, laway lang. Tapos dahil lang sa mga Google search, mga AI, etc. Wala nga ang Biblia pinakita Gusto ko nga mag-open cam para ipakita ang Biblia tulad ni Badalvin. Biblia talaga ipinapakita para walang lokohan dito. Mga Katoliko, hindi kami maloko sa ganyan kasi wala talagang Baptist Church dito sa Biblia. Bakit? 1609 lang lumitaw ang Baptist. Paano naging Baptist si Kristo at mga apostol? 1609 lang lumitaw. Dagdagan mo na other Baptist. Kompetensya mo na. Kinuha mo na yung titulo ni John the Baptist. Laking kasaulaan yan. Is John the Baptist lang as a precursor of Jesus Christ has the unique title and all of the Bible history until now, until Kingdom Come, na siya lang talagang John the Baptist o John the Baptizer. Si John Smith nangarap na naginip to na John, si John Baptist din siya, Baptist Church tinatag niya. Wala dito Baptist Church sa Biblia, Catholic ang tinatag dito. O bakit Catholic? Acts 9:31, yun yung Acts 2:1-47 na hindi mapapanigan ng hadis. Katunayan, mula sa 33 AD hanggang ngayon, hanggang pagbalik ng Kristo, matatag ang Iglesia Katolika. Hindi tulad ng Baptist na nagka-watak-watak. May Seventh-day Baptist, Grace Baptist, Bible Baptist, o anong-ano na lang mga Baptist Church dyan. Na mismo si John Smith na founder ng Baptist Church sa 1609 in Netherlands, sa Europe, iniwan niya ang kanyang tinatag na Baptist Church So hindi yan totoo kasi tatag lang yan ng tao, sulput lang yan in 1609.
1638 sa Rhode Island, si Roger Williams sa Amerika. Sa Acts 9:31, ito talagang iglesia tinatag ni Cristo. Sa Matthew 16:18, I will build my ecclesia. Hemen hon ecclesia Catholis, tes Judias, kay Galilea, kay Samaria. So ano yung iglesia tinatag sa Jerusalem, sa Judea, Acts 2:1-47, Matthew 16:18-19, Acts 9:31, Ecclesias Catholis kay Judea, sa Judea, Iglesia Katolika, sa Galilea, Iglesia Katolika, sa Samaria, Iglesia Katolika, at sa buong mundo, Iglesia Katolika, Acts 1:8, lalo na sa Roma. Kasi nang dumating sa Roma, kasi pinersecute ang Iglesia Katolika Kristiyana sa Jerusalem sa 70 AD, nilusob ni Emperador Tito, pinatay lahat ng mga Jew, nagwatak-watak sila, doon sila sa Roma nagbase. Si Pedro at si Pablo, doon sila kasi nadakip sila doon, mga chief apostles. Anong tinawag doon? Churches of the Gentiles, Acts, Romans 16:4. Churches of the Nations, Ecclesia ton ethnon. Hindi to Church of the Baptist, kasi pero nung Ecclesia ton ethnon ang Church of the Baptist Church, 1609 Netherlands ang umpisa. Isa yung ibang mga bansa na dapat nandun yung Universal Church or Catholic Church. Tulad dito, may sa Judea na, may Jerusalem na, sa Galilea, may Roma na. Dito sa Biblia, marami ng lugar may Iglesia Katolika. Baptist Church Netherlands 1609 pa na nag-umpisa. Wala dyan sa Galilea, wala sa Judea, wala sa Samaria, wala sa Roma, wala sa panahon ng mga apostol. Maawa naman kayo 1609, mga sulpot. Hindi kayo makapasok dyan. Dito sa Biblia, hindi kayo dito sa Biblia. Tatag kayo ng tao sa demonyo. 1 Timothy 4:1-3, John 8:44, Revelations 2:9, 3:9, etc. 2 Corinthians 4:4, nabulag kayo ni Satanas. Iwanan nyo yan. Ang Ecclesia de Cristo, tapasay to Cristo, all the churches, lahat. Ano yan? Sa verse 23, Romans 16:23, pro-Romayos, Romans, based in Rome, Romans, Catholis tes Ecclesias. So Iglesia Katolika, Universa Ecclesia sa Latin Bible, Romans 16:23. Kaya nga Universa Ecclesia mula sa Roma, kasi hindi lang sa Roma nakabastay, kundi sa mga Galilea, Samaria, hanggang sa buong mundo. Hindi ka Iglesia Katolika Universal Church, kasi Baptist Church, hindi lang sa umpisa, 1609. 1609, dapat nasa Galilea na kayo, dapat nasa Jerusalem na kayo, dapat nasa Pilipinas na kayo. Wala kayo 1521 dito sa Pilipinas, nandito ng Iglesia Katolika sa Pilipinas. Baptist Church, wala pa sa Netherlands, 1521. Sorry, Pastor Ken, I'm sorry to tell you, kayo, Pastor Dino, hindi kayo nanalo sa chief apologist mula pa noon hanggang sa kamatayan ko. Kahit pa sa ibang CFD, wala kayong chance sa amin sa Katoliko. Kasi wala kayo sa Biblia. You're outside of the Bible because patag lang ng tao. Tulad ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, tatag ni Cristo sa Matthew 16:18-19, Acts 9:31, Romans 16:4, 16, 23. Pro-Romayos, Catholistes, Ecclesias, Baptistes, Ecclesia, Baptist Church, wala sa Biblia. Paputol ako ng kalingkingan ko pag may mabasa kang talata. Wala ka nabasang talata kanina. Mga verb yun, hindi yun na si John the Baptist lang is the only Baptist and no one else. Okay, dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating first speaker, Pastor Ken ng Baptist. Your time start now. Okay, so unang tanong, Bro Alvin, kanina sinabi mo yung nagbautismo ay Baptist. Tanong, yung bang mga apostoles ay nagbautismo, yes or no? Sagot, yes, nagbautismo sila, pero ang title na Baptist, si John the Baptist lang uniquely. John the Baptist lang. Si Pedro, si Cristo, hindi tinawag na Baptist. Anong tawag sa kanya? Kristiyano, Acts 11:26, 1 Peter 4:6. Anong uri ng Kristiyano? Katoliko, Ecclesias Catholis, Acts 9:31. And never Baptist Church kasi walang Baptistes Ecclesias sa Biblia. Wala, Okay, zero. sunod na to, tama ba yung sagot mo? Ang bautismo, sabi mo ay Baptist at yes. At yung mga apostoles, nagbabautismo, tama ba yung sagot mo na yan? Yes or no? Tamang sagot ko, si John the Baptist lang may titulo na nagbautismo na tinawag na the Baptist. Pero si Kristo at mga apostol nagbautismo pero never, tinanong kita, tinawag na Baptist. Kayo lang nag-assume na Baptist kasi tatag nyo ni John Smith in 1609, Baptist Church. Membro kayo sa Baptist Church. Kaya puro Baptist na ditong Kristiyano para sa inyo. Pero hindi ang katotohanan, wala kayo sa Biblia. Wala sa Biblia, zero. Next question. Tama ba na ang nagbautismo kay Kristo na tagapagtatag ng tunay na iglesia ay Baptist, which is the Baptist, yes or no? Yes, si John the Baptist lang
nagdala ng title na Baptist. Pero si Kristo na binautismohan ni John the Baptist, hindi tinawag ni Kristo ang kanyang sarili na Baptist o Baptist Church siya. Nagtatag, wala. Matthew 16:18, tinatag niya araw ng Pentecostes. Matagal lang patay si John the Baptist. Hiningan kita, Acts 1-5 mo, panluloko yan. Paglilisan, walang Baptist Church sa Acts 1:5 na ibang Kristiyano. Zero. Next question. So, salamat sa pag-amin. Yung Baptist ay baptizer. At kanina, sa word almanac na ginamit mo, kailan sumulpot o lumabas yung word almanac na referensya mo na ginagamit mo na pantaguyod ng tunay na Iglesia Romano Katoliko? Kailan yan na-publish o lumabas? O, binasa ko. Latest is 2025 from scholars. For many years ago na to ginawa ang Almanac Book of Acts. This is a standard reference. Huwag mo pagtawanan. Baptist Church, page 708 dito. John Smith, English Baptist in 1609. Ang Catholic Church, founded by Christ, who named St. Peter the first speaker in Matthew 16:18-19, developed in early Christianity. O, iba. Sa amin, si Kristo nagtatag. Sa inyo, John Smith, 1609. Sulpot lang kayo. Okay, maraming salamat sa presenta mong sulpot na na word almanac. Nakalagay ba diyan All Jewish Baptist Church ang tinatag ni John Smith o hindi nakalagay? All Jewish Nakalagay, Baptist. binasa ko letra por letra. Napakaliwanag dito. Denomination, Baptist Church, origin nga. O, Church, John Smith, an English Baptist in 1609. Napakaliwanag dito. O, Catholic din dito sa baba. Founded by Jesus Christ, Catholic Church, Roman Catholic Church, St. Peter the first speaker, developed in early Christianity, proselytizing, preaching the gospel. Napakaliwanag. Okay. Next question. Kahit ba walang nakalagay na All Jewish Baptist Church diyan ay tinatag ni John Smith, Bro Alvin, ipagpapatuloy mo pa ba yung pagsinungaling mo? Yes or no? No, hindi ako nagsisinungaling kaya wala akong pagpatuloy ng kasinungalingan tulad mo kanina na ipipilit mo yung verb gawin mong noun. O dito, basahin ko ulit 708, religion, major Christian churches and denominations. Denomination, Baptist Church. Origin by Dan Smith, English Baptist in 1609. Grabe na hindi mo maintindihan, Pastor Ken. Huwag tayong paguryo-guryo. Napakaliwanag. Okay. Next question. So, tama ba yung sagot mo? Hindi mo na ipagpapatuloy yung pagsisinungaling? Kasi wala naman talagang nakasulat na All Jewish Baptist at hindi sa Jerusalem yung nakalagay dyan sa word almanac. Yes or no? Yes, tama yun sa akin. Wala kong ipagpatuloy ng kasinungalingan kasi binasa ko lang dito. Ikaw nagsinungaling, dinagyan mo ng Old Jewish Baptist. Wala nang Baptist Church dito sa Biblia. Tinanong kita kanina, tapos dagyan mo pa ng Jewish Baptist. Lalo nang walang Jewish Baptist. Mga Hudyo walang alam sa Jewish Baptist. Si John the Baptist lang mag-isang Baptist. Ba't dinagdagan yung nabin nyo na 1609 lang, sulpot lang kayo. Sa Catholic Church, founded by Christ talaga. Mga Katoliko talaga sila, Acts 9:31. Next question. Alam mo ba na meron akong mababasa si Kristo ay tinukoy na Baptist sa katagang Baptiste o Jesus? Yes or no? No, wala yan. Ang Baptist dyan, na-baptize si Kristo, hindi Baptist na noun. Verb yan. Ipipilit mo yung verb, gawin mong noun. Panluluko yan. Pag verb lang. Walang bagal lang kung sinabi na noun yan. Wala. Si John the Baptist lang. May verb na baptize, tapos may title na noun na Baptist. Si Kristo at mga apostol, pati Katoliko, mga Kristiyano, wala. Wala kayo sa Biblia, zero. Huwag mong ipilit yung zero kasi tungalingan nyo sa demonyo. Okay, yun. next question. John 8:44. Kahit ba, Bro Alvin, maipakita ko sa iyo at maipabasa ko na si Kristo ay Baptist sa katagang Iosus Baptisteis, tatanggapin mo ba Baptist ang founder ng church na si Jesus Christ? Yes or no? No, kasi Baptistes diyan, ang tama na Baptist title, Baptist sa Greek, B-A-P-T-I-T-E-S, tinuruan kita kasi you don't know Greek, nagdudunong-dunungan ka dyan. Sa Matthew 3:11 at 16, verb yan, Jesus was baptized, hindi na Jesus was a Baptist. Kung pastor ka mo ipilit yan, zero. Katoliko si Kristo, Acts 9:31, Ecclesiastes Catholic. Siya ang ulo ng Katoliko. Okay, next question. Next question. Okay. Alam mo Sige, ba na yung sa 1 Corinthians 12:13 yung body na soma dyan ay church o hindi mo alam? Yes, pero ginamit din Greek, hindi Baptistes na T-E-S, kundi Baptistes.
Verb yan, baptized into one body. Hindi into one Baptist church o Baptist body. Walang ganyan Baptist body. Baptized into body. Kaming Katoliko, baptized din kami into one body. Pero hindi kami tinawag na Baptist church kasi walang Baptist church sa Biblia. Ecclesias Catholis, Acts 9:31. Pro Romaeus Catholistes Ecclesias, Romans 16:23. At marami pang talata sa Biblia. Okay. Kung ang body ay church at ang miyembro ay nabautismohan o baptist, sa makatwid malinaw ito ay Baptist Church. Alam mo ba yan? O hindi mo alam? Mali. Yung mga lang kalaman na ganyan sa Objection. Biblia kasi masulat sana sa Objection. Biblia kung meron pa. Categorical, Bro Rush. Ang paulit ng categorical bro, yung papipiliin niya. Yun, alam niya ba yan na Baptist Church o hindi niya alam? Okay, alam o hindi alam. Bro Alvin, pipili No, ka ba? sabi ko nga, Brother Rasha. Hindi, No, kasi walang bro Alvin, wait lang bro. Ang pagpipilian kasi bro, alam o hindi alam. So, ano mo na? equivalent din yun, Brother Rash. Kasi pag no, walang kaalaman. Kasi ang Okay, reason ko okay, nga okay. no, walang kaalaman. Kasi wala nga nasulat sa Biblia. Okay, Paano okay. mo malaman baptist? Wala nga nasulat Okay, eh. okay. So, ang official na sagot mo dito, hindi alam. Proceed. Hindi. Proceed, Hindi, bro kasi Alvin. walang 20 kaalaman na seconds. ganyan. Wala. O hindi, walang kaalaman na ganyan. Bakit walang kaalaman? Kasi wala yung nababasa. Ang baptiste dyan, T-H-E-I-S, hindi yun now na baptistes, T-E-S. Verb yun. Kami baptized kami sa verb, pero hindi kami tinawag na Alvin Time. na 7 Baptist. minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Dino Diaz, hindi alam. Shoutout din kay Erickson James, ayaw umamin ni Alvin. Shoutout din mga kapatid kay Freddy Mendoza, magkaiba yan Pastor. Shoutout din kay Charwin Tagawalan, Katoles daw. Shoutout din kay Raymond Atrabok, Baptist, twist ng twist talaga. Shoutout din mga kapatid kay Kent Paul, Bison, walang Baptist, Erwin Abiliana, relax lang din. Shoutout din kay Jason Gulong, mali din na si Jesus Christ ay Baptist, mali din na ang Catholic Church founded by Jesus Christ. Kaya pareho kayong nag-debate nga, mali. At shoutout din mga kapatid dito kay Charwin Tagwalan, iyak, Lolo Alvin ayaw niya aminin. Shoutout din kay Brother James Baptisetes daw pala. Shoutout din kay Esamen Kabahar, ang verb gawin pang noun ng baptist. At Kent Paul or Bison, kawawang baptist. Shoutout din kay Erwin Abaliana, glory to God, pastor. At shoutout din kay Cyrus Kahayon, wala yung comment niya. So, shoutout sa mga messianic dyan kay Brother Cyrus. Mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. 10 minutes to. Pastor Ken, your time start now. Okay, maraming salamat, Bro Rush, Bro Alvin. So kanina po nung ating Krinos exam si Brother Alvin, ang kanyang pinagmamalaki na referensya at pantaguyod niya sa kanyang tunay na iglesia ay World Almanac 2024-2025, latest daw. Sabi mga kapatid, sa madaling salita, yung gamit ni Brother Alvin na referensya, nagpresenta siya ng sulpot na referensya na neto lamang dumating 20th century pa, ano? So, yung publication inamin niya 2024, late na po masyado Bro Alvin yung claim ninyo at not verifiable yung ganyang claims. Ano? Alam nyo ba na merong encyclopedia referensya ang mga Baptist na mas matagal pa sa ginagamit mo Bro Alvin? At kaya kong maipakita yan sa inyo dito sa ating screen. So mag-aano nga ako, mag-share screen ako. Ayan. So iikutin ko. Ito Bro Alvin, yung encyclopedia ng Baptist, ano? Volume 1 and 3. At alam mo, makikita mo dyan, 1881, na-publish na po yan. At nakasaad dyan, Brother Alvin, makikita po natin na ang Baptist, sabi dyan, the Baptist denomination was founded by Jesus during his earthly ministry. The first Baptist missionary journal was the Acts of the Apostles. Bro Alvin, so hindi ito kagaya ng ginamit mo World Almanac na sulpot na referensya kailan lamang lumitaw at neto lang kayang pansin talaga natin mga brother
neto lang naglakas ng loob ang mga Katoliko mag-claim talaga na sila ang tatag ng Panginoong Kristo Jesus eh. At nakalagay dyan, idinagdag historical insertion, Vicar of Christ, nilagay sa binasa kanina ni Bro Alvin. Kailanman sa Biblia, Peter never called himself a pope. Hindi tinawag ni Pedro sarili niya pope, o vicar. Peter called himself fellow elder in 1 Peter chapter 5 verse 1. Hindi po kagaya ng sistema ng Romano Katoliko na kinabibilang ngayon ni Brother Alvin. So kanina nung atin siyang tinatanong, baptiste is sa Greek, na baptist ang usage, alam niya naman at may mababasa tayo. Tapos inamin niya naman yung baptist ay baptizer. Yung baptist ay baptizer at yung apostoles ay nagbautismo sa makatuwid. Tinatanggap mo, Bro Alvin? Baptist na baptizer yung mga apostoles. So tinatanggap naman yan ni Brother Alvin. Kanina, ginamit niya yung 1609 lamang daw, lumitaw ang Baptist Church kasi si John Smith ang kanyang ginamit. Na hindi niya alam na ang tinaguyod ni John Smith doon sa lugar nila sa Netherlands ay hindi yung Old Jewish Baptist na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus sa Jerusalem kung saan kami nakaugat. Medyo kinapos lang Alvin ng pagre-research na ang na-search niya lang kinapos lang hanggang 1609. Balikan mo pa ng balikan hanggang sa makabalik ka sa Panginoong Kristo Jesus. At kaya ko maipakita sa iyo yung Baptist lineage namin. Kung kayo may listahan ng mga santo papa ninyo, ang Baptist Church mula kay Kristo Jesus, meron din naman listahan, hindi lang alam siguro na marami pong mga CFD dyan. So, si John Smith, para sa mga tagapakinig, ay nagpakilala sa lugar nila. Dinala lamang niya yung bunga ng Baptist Church. Kahit po i-challenge natin to si Brother Alvin, wala pong mababasa letra por letra na si John Smith nagtatag ng lahat ng Jewish Baptist na itinatag ni Kristo. Kasi maliwanag sa presentasyon natin, si Kristo mismo ang nagtatag ng Baptist Church at tinukoy ang mga apostoles na Baptist. At ganun din, inamin naman ni Brother Alvin, yung iglesia na kung saan mga apostoles muna, yung unang miyembro ay bumabautismo sa makatwid, ito ay Baptist. So, ayaw tanggapin ni Brother Alvin yung Baptist theist ay Baptist talaga siya, mababasa sa Greek at usage nito. At pinaliwanag ko na kanina bakit hindi na kailangan sa translation na the Baptist pa lahat ng mga ligtas kaya nabautismuhan. Kasi yung development of words, halimbawa pagdating sa Greek, sa word na English ng love, pagdating sa Greek, napakarami yan at depende sa konteksto. Nandyan ang eros, nandyan ang phileo love, di ba? Ang storge. So, ganun lamang din naman kasimple. Naiintindihan sa original na salin ng Biblia, Textus Receptus, Baptist, si Kristo, ang mga apostoles, at yung iglesyang di mapapahamak, may katiyakan ng kaligtasan. So, meron akong ipapakita sa inyo, mga konting referensya ito pagdating sa Roman Catholic. So, halimbawa, pakita ko muna dito. Ayan, sa ating pong screen. May mababasa ba tayo, the Church Roman Catholic ay not founded by Jesus? Ito po ang sabi. So, this is the answer to the question. Although the Church was not founded by Jesus, for its origin made an appeal to him, the one who was crucified yet lived, in whom for believers the kingdom of God hath already dawned. The Catholic Church, a short story by Hans Kung. Si Hans Kung po ay Swiss priest, theologian, and author. Nag-aral din po yan. At mababasa po natin dyan na ang Roman Catholic Church was not founded by Jesus Christ. Sige, may dadaan lang. Pangalawa naman, meron din tayong maipapakita na referensya na 1870 lamang, Bro Alvin. Ayan 1870 lamang, sa Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. So, binigay po yan ng isa pong attorney, si Miguel L. Abbas, Senior CFD National
Bible consultant sa Discourses on the Apostles' Creed. 1870 lang pala, Bro Alvin, sa Vatican Council, Roman Catholic Church was proposed. Ano po? So, makikita natin, kailan lamang pala lumitaw ang Roman Catholic Church na kung saan may mga sulpot lamang din silang referensya. Alam nyo ba, sa Baptist Church, historically, meron pong patotoo ng mga hindi man ito Baptist, pero nagsasalita sila ng katotohanan patungkol sa Baptist Church. Halimbawa, kay Alexander Campbell as to the history of the Baptist Church, ang sabi niya ganito, in-highlights ko na po. Ayan. The first church, first century, Anno Domini 33, we read it well attested history of a large Baptist church which was formed and exhibited as a grand model. Sabi pa rito, I now proceed to show that the Baptists have existed in every century from the Christian era to the present day. Ano po? So, historically po yan, Brother Alvin. Tapos, yung kanina, yung gustong basahin ni Brother Alvin, yung Baptist, hindi siya makapaniwala. Ito po, prinin ko para malaki. Ayan, sa lexicon, Strong's G907, yung baptized, ginagamit, makikita nyo po dyan na baptist, baptize, or wash. Yung case po niyan ay nominative, used for a noun or pronoun when it is the subject of a verb. Yung voice po niyan passive, represent the subject as being the recipient of the action. Ibig sabihin, sino ba yung recipient ng baptism ay tutukuying baptist. So kanina hindi naman napamalian ni Brother Alvin yung sa suffix na IZE na tumutukoy talaga, gagawin kang baptist, ibig sabihin kapag binaptize. So ngayon kanina ginamit niya, kung magbabasa lang tayo sa original na teksto ng Biblia, mas marami akong mababasa, Bro Alvin, kaysa sa binabasa mong Romaeus Catholicos. Actually, walang Romaeus Catholicos Ecclesia kanina, nabasa si Bro Alvin eh. Wala. At pag pinag-aralan nyo, yung Catholic sa dictionary, ang Greek word niyan ay Catholicos. At wala silang may papakita na Catholicos na Greek word sa Textus Receptus, original salin ng Biblia. Ano? Tapos sa Roman Catholic Encyclopedia, ang Roman Catholic Church, sabi diyan, belonging to or relating to the Christian Church led by the Pope. Ang kanilang leader, hindi si Kristo, kundi Pope. Sabi diyan, having hierarchy of priests and bishops under the Pope. Hindi po siya under the Christ, kundi under the Pope. Ano? Sa Roman Catholic Church, alam nyo, yung kanilang Papa ay pinagbobotohan din yan na hindi ginagawa sa Biblia at hindi tinuturo ng Apostoles at ng Panginoong Kristo Jesus. Okay? Okay, dako Salamat. tayo mga kapatid sa second cross ng ating second speaker, Brother Alvin, 7 minutes. Your time start now. Unang tanong ko, Pastor Ken, ganito. Nakita ko ngayon sa rebuttal mo, second stand mo, sa premise moderator, sabi niya may listahan daw sila tulad sa Katoliko na may listahan kami ng mga Santo Papa sa Roma. Listahan kami sa The World Almanac Bukupak 2025. Sige nga, kita mo kasi napakita ko dito listahan namin, ay namin mo may listahan kami mula kay Pedro, kay Cristo, hanggang kay Papa Francisco. Kung meron kayong baptist na listahan, ipakita mo Meron. Sino? Saan? Ipakita Meron, mo. Sa Bro tanong Alvin, ko, pakita ito mo. listahan, prinin ko na para mababasa mo na. Ito, mababalikan mo yan patungkol sa Panginoong Kristo Jesus. O yun Objection, isang moderator. listahan. Objection, Objection, moderator. sumasagot ako. Teka, objection, meron. Meron. Pwede may objection. Objection mo na ha, tapos may counter naman. Proceed. Mr. Moderator, gusto ko sana maging matotohanan tayo, huwag tayong magpaligaw ng tao kasi pinakita ko dito ay demanding kung meron siyang tulad nito na mga lista ng Papa namin na inamin niya meron tayo, Katoliko. Siya pala, walang ganito eh. Naglilista lang ng mga pangalan eh, wala namang mga tao na kasunod-sunod na taon na magkadugtong. Wala eh. Wala dyan sa lista Okay, mo. okay. Makita dyan sa lista mo. Okay, Hindi yan lista. counter objection, meron ba? Per speaker, meron ba? Ako naghahanap ng ibang lista. Badras. Wait lang. Sir Ken?
Saan ka na? Pastor Ken? Wala talaga eh. Hindi kita madinig, bro. Pastor Ken, naka-off kasi ang ano niya. Ay, hello. Audio. Ayan, Ewan ko ba't yan, na yan, yan. off. Okay. Meron, sumasagot ako kanina pa. Ay. Okay. So, ganito, ang sagot naman ni Pastor Ken dito ay meron. Ngayon, kahit nagsasabi siya ng totoo dito or nagsisinungaling, nasa audience naman yan. So, Pastor Ken, 20 seconds ulit, Pastor, ha? Proceed sa meron. Okay. Meron, Bro Alvin, listahan at may mga date yan dyan. Okay, malinaw yan, mababalikan mo. Sabi dyan, John was called out by Jesus, Caesar, Polycarp, December 25th, AD 95, kay Tertullian. Ayan, was a member of Parthus Church, Turan Next Church. Mahaba yung listahan, Bro Alvin. Next question Next na daw. question. O sa akin dito na inamin yung mga baptist, meron pala kami as a premise moderator. Halimbawa, Saint Calixtus, Pope Calixtus 217, pagkatapos Hippolytus, tapos 222 Saint Urban, Pope. Sa'yo, meron dyan nagkasunod, nagkadugtong ang taon. Ihiwalay-hiwalay yan eh. Meron sa'yo, ipakita mo kung meron. Categorically, pakita mo meron. Sa Meron, 217 magkadugtong. Sino? Sa 217? Okay, Saan? proceed lang sa sagot muna, ha? Meron daw. Okay. Meron bro Alvin. Ayan, papakita ko sa iyo. Okay, nandyan yung sa Objection moderator. mula kay Tertullian. Objection muna, Wait. objection, time, stop. Objection, Okay. second speaker, ano to? Kasi specific tong taon ko para walang lokohan dito, mabisto sinungaling sa ating dalawa. 217 tulad sa amin. Merong tatlong papanakot ako dito. 217 to 222, sino? Ngayon sa'yo. Saan ang lista mo dyan na 217 to 222 may baptist? Okay. Wala. Counter objection muna, proceed. Counter objection, sumasagot ako bro Rush at may Okay. pinapakita akong ebidensya. Okay, so ganito mga Wala. kapatid, bro Walang Alvin. 217. Wait lang, bro Alvin, ha. So ganito, ang importante lang naman sa moderator yung tanong mo na sino naghahanap yan ng pangalan. Ngayon, kung any pangalan na madinig ko, tinatanggap ko sa valid answer yan. Kahit pa yan ay tama o mali, it follows or not, proceed pa din. Bro, Pastor Ken, proceed. Sino daw? Okay. Andito po si Polycarp mula kay Polycarp sa Turan Church, Italy, organized by Tertullian, at sa Pontifoci Church in France, organized by Telesman. Ano po? So meron, Bro Alvin. Next question. Next question. So, Sagot na po. natanong, kahit hindi yan 217 to 222, tinanong ko, palundag-lundag ka sa 98, anong taon yan, 100, magkarugtong, ipipilit mo pa rin kasinungalingan mo, mga baptist yan, kahit wala sa lista talaga, mga katoliko yan, ipipilit mo pa rin kasinungalingan na mayroon kayong listahan, kahit wala, zero kayo, pipilit mo pa rin, yes or no, sagot. 10 seconds, 10 mali, seconds. hindi ko ipipilit, hindi yun kasinungalingan, may listahan ako, Bro Alvin, at itapat naman sa listahan ninyo, kahit pa maglista ka Next pa, question. dagdagan mo pa ng 10 marami, seconds. hindi ba yan ng katotohanan niya? Next question, dito tayo kay John Smith 1609, after John Smith, before John Smith 1609, 1606 o 1605 to 1609, 4 years lang, aber, ipakita mo listahan mo dyan, sino ang leader nyo na Baptist? Before 1609, kasi sabi mo, hindi sa 1609, si John Smith lang ang Baptist, mayroon pa paatras hanggang kay Kristo. Ngayon, 1609 lang, 1605, kita mo. Aber, kasi Okay. marami kami dito. Okay. Sa Katoliko, 1609, meron kami. Wait lang, ha. Sagot, saan ang Meron, listahan sagot ko, papakita Meron ko yung daw. leader namin. Ito yung leader namin, walang iba. Ang leader namin, noong 1609, hindi nagbabago. Jesus, founded by Jesus. Objection moderator. Si Jesus pa rin ang aming Objection leader. muna, wait lang. Bro Rasha, Bro Alvin, wait hindi lang. Papa. Bro Alvin, Next objection, question. proceed. Sige. Objection. Napakaliwanag ang objection ko, moderator. Alam mo, mag-object talaga ako kasi hindi si Kristo sa 33 AD ang tinutukoy ko. Specific yung taon kanina, hindi nasagot to 17 to 22. Ngayon naman, 1605 to 1609, wala siyang masagot. Sa Katoliko meron, Leo 11, Okay. Paul 5, Gregory 15, Urbans 8. Isa kanya wala, John Smith Okay, na talaga okay. sumulpot. 1609, Netherlands. Saan? Okay. Pakita mo. Okay. Counter objection. manloko. Proceed. Counter objection. Proceed, bro. Ayun. May sinagot ako. Leader kasi yung tinatanong mo, Bro Alvin. No. Leader Wait namin Wait lang, si bro Kristo Alvin, wag ka mismo nang eh. wag ka munang Pero mag-react meron po. kaming Okay ka na. taong nasa listahan ng mga nag-organize Okay, ng okay. church ng Panginoong Kristo Jesus sa amin. Okay. Ano?
So ganito Okay, ha, so yun judgment sagot muna. ko. Mga kapatid, ang tinatanong dito yung, again, sino. Ngayon, naghahanap lang ako ng pangalan kahit sinong babanggit niya at yung binabanggit niya kanina ay Jesus. Ngayon, tinatanggap ko yun as a valid answer kahit pa that is true or not. So bro, Ken, proceed ka sa pagpapaliwanag mo or you can next Okay. question. Salamat Bro Rush. Bro Alvin, si Jesus Christ pa rin ang aming leader, hindi nagbabago. He is the head of the body, the church, throughout all ages. Bagamat meron siyang ginagamit ng mga tao, na mga ngalaga sa kanyang tupa, si Kristo Jesus pa rin ang aming leader. Next question. Hindi kami under kagaya ng Roman Catholic Church Next sa question isang na. papa. Next question na. Next question. Oh, Pastor Ken, I am asking you a specific time frame from 1605 to 1609 because sabi mo, hindi lang Brad Alvin 1609 si John Smith ang unang baptist. So 5 years before John Smith na nagtatag ng baptist, according to my reference, World Almanac Book of Acts 2025, si John Smith. Ipipilit mong hindi. So wala kang napakita ngayon na listahan ng leader 1605 to 1609 bukod kay John Smith. So ngayon ipipilit mo pa rin na si Kristo, na kasinungalingan na si Kristo nagtatag sa inyo, 1605 ang leader niyo pa rin. Wala dyan sa listahan. Pipilit mo pa rin kasinungalingan mo, yes or no? Sagot. No, at No. walang kasinungalingan akong binabagi sa inyo. Meron listahan, pinapakita ko sa iyo. So, pag sinum ko pa yan sa iyo, siguro mas makita mo. At nagsasabi tayo ng totoo, meron pong mga Baptist leader, pag binanggit ko sa iyo, ito, ilista mo. Ayan, nandito po mula kay Tertullian, mula kay sa Lima Piedmont Next question. Churchwell, England, Next Balcolang. Next question. Next question, makinig ka sa moderator. Next question. Yung ginamit mo, Baptist Encyclopedia 1881, di ba Baptist Encyclopedia sa inyo yun? So ginamit ka ng self-serving evidence na papanig sa'yo kasi Baptist yun, sa Baptist Church yun. Yes or no? Gumamit ka ng self-serving encyclopedia. At panig No. nyo, Baptist Encyclopedia ng Baptist Church. Yes or no? No, hindi ako No. gumamit ng self-serving encyclopedia, hindi yun sa akin. Bagamat patungkol po siya sa encyclopedia ng Baptist, at may ginamit rin ako kay Alexander Campbell, history po patungkol sa Baptist Church, hindi Time. self-serving ang ating ginagawa, 7 hindi minutes, kagaya sa Katoliko. Next question. Time na, 7 minutes time. Wala na. Okay, so dyan nagtatapos Ah. mga kapatid ang second cross ng ating second speaker. So dako tayo sa rebuttal ng ating second speaker. Pero bago yan, shoutout muna kay Kent Paul Bison. After the Pentecost, magbigay ka ng Bible verse kung saan kasama ni Pedro ang asawa niya sa ministry. Kung wala, ayan, hindi pwedeng bagitin. Shoutout din kay Rodrigo Progroso. Leader nga si Cristo. Hahaha. Shoutout din kay Raymond Trabuc. Hahaha. Assuming Baptist founded by John Smith 1609. Shoutout din kay Grace Barrios. Nagpapatawa tong pastor na to. Shoutout din mga kapatid kay Ron Santos Lucas 1828. Sinabi ni Pedro, narito iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Shoutout din kay RG Lolo. Ang kulit ng utak ni Alvin, paano nasa hidwa? Shoutout din kay Erickson Fabregas. Hahaha, unang Santo Papa daw si Pedro. May asawa ngayon. Shoutout din mga kapatid kay De Mateo. Debate tayo, patunayan mo na walang papa sa Bible. Shoutout din kay Ron Santos, iyak na yung Baptist. At Erwin Abaliana, relax lang Ben, napagalitan ka tuloy. Shoutout din kay Freddy Cabardo, nagsisinungaling lang yan si Pastor. Huwag mong hayaan bro Alvin. At shoutout din kay bro James, daldal ni Chip, apologies. Shoutout din kay Silvanus Jan, iyak ka Alvin, sobrang daldal mo, gulo mo masyado. Dako tayo mga kapatid sa rebuttal. Bro Alvin, your time start now. Maraming salamat po Josh, ang ating moderator at operator sa gabing ito at kay Pastor Ken, ating kaibigan, he is my friend. Pero kasi debate ito, meron talagang natan sa argumento. Ngayon, i-kumpara natin, Baptist Encyclopedia 1881 daw. Siyempre, Baptist Encyclopedia Sana kung Catholic Encyclopedia nagsabi, na Brother Alvin, Catholic Encyclopedia nagsabi, Baptist Church founded by Jesus Christ. O sana, lalo ka na Pastor Ken, Baptist So self-serving to, sabihin mo, no, hindi self-serving. Huwag mo kaming lukuhin, Pastor Ken. Lahat ng kakinig dito, self-serving yan. Kumpara dito. O pinagtatawan mo, World Almanac Book of Spots. Mas magaling ka pa sa mga scholar dito. Hindi lang to 2025, matagal na to. 1900s din to nag-umpisa ng World Almanac Book of Facts
commented nila, John Smith talaga 1609, an Englishman from Britain, founded in Netherlands, sa Netherlands, no? In Dutchland, yung 1609, Baptist Church. Kaya wala kang talata sa Biblia na Baptistes, TES, Ecclesia. Ako, Ecclesia Catholis, meron. Hindi ka pala alam mo anong word ng Catholic. Yes, Catholicos in Latin. Also in Greek, pwede rin Catholicos. Pero saan galing ang Catholicos origin eh? Sa dictionary ko dito, Webster, Catholic, meaning universal. From two Greek words, kata o katos, meaning according to. And tapos holos, the whole. Kataholos, Catholis. Catholic, Catholicos. Universal, Catholic. Yun ang translation sa Catholic. Hindi mo pala alam. Nandyan sa Biblia, letra po letra. Noun talagang paggagamit, hindi verb. Ecclesias Catholistes Cayudias. Iglesia Katolika Saudia. Napakaliwanag, hindi Iglesia Baptist. Saan sa sinabi ng Biblia? Iglesia Baptist in Judea. Ecclesias Catholis kay Galilea. Sa Galilea, hindi Baptist, Catholic. Ecclesias Catholis in Samaria. Tatlong lugar na universal nga. Laganap nga, puro Katoliko, Iglesia Katolika, based on Acts 9:31, galing sa Jerusalem, Matthew 16:18-19, Acts 2:1-47. Tapos ginawa mong Baptist. Ang dami pa palang pangalan, Iglesia Katolika na, tapos bininigan yung Baptist ni John Smith, 1609, naging Baptist Church. Yun yung reference mo na nakita ko kanina, tinago mo agad yung Baptist Encyclopedia. Meron doon, founded by Jesus, pero may sa baba, nakita ko, close and open parenthesis, Catholics. So, Katoliko pala. Sabi mo lang, Katoliko. Kami, in a way, Baptist din kami na bautismuhan. Pero hindi kami ang title, Baptist. Catholic ang title namin talaga. Kasi ang ginagamit sa Biblia. Ginagamit mo sa Biblia, Baptist Church. Hindi. Kaya din namin ginamit. Is John the Baptist lang gumamit yan. O gumamit kayo ng Baptist. Halimbawa, ang Katoliko, gagamit kami ng Baptist Church sa title sa aming simbahan o iglesia. Baptist Church kami tulad yung mga Baptist sulpot tinataging 1609 ni John Smith sa Netherlands. Di, maging sinungaling kami kasi si John the Baptist lang. Sabi ni John the Baptist, kung buhay pa ngayon, Brother Alvin, huwag mong gamitin yung title. Ako lang ang isang the Baptist. Ako lang isang precursor. There is one voice in the desert. Isaiah 41:3. Isa lang si John the Baptist. Siya lang ang Baptist, hindi si Cristo Baptist. Kasi sisirain ni Cristo. Yung talata, there is only one voice crying in the desert. Behold, prepare a highway for our God. Based on Isaiah 41:3, yun yung Matthew 3:1-16, Marcos 1:1-11, etc. Hindi mo pala alam eh. Sisirain mo dyan the Baptist, gawin, Alvin kita mundok the Baptist. Ha? Ano ko? Hello? Luko-luko? Sa demonyo ako? 1 Timothy 4:1-3, sinungaling ako, John 8:44, yung title ni John the Baptist, angkinin ko, si Kristo nga, hindi nga umangkin sa title ni John the Baptist, Diyos na naging tao, siya pa naman ang manunubos. Yung baptism niya, hindi pa makapagligtas. Mark 16:16, ang baptism dyan sa Mark 16:16, nakapagligtas. Sa inyo, yung baptism ng Baptist Church, hindi nakapagligtas. Hindi kayo yun. Ano kayong once saved, always saved? Walang sinabi dyan. Na once saved, always saved, walang sinabi. Walang letra po nito. Pag may nabasa ka, dalawa ng puputulin ko, kalingkingan mo ko pa lang, Baptist Church, saka yung once saved, always saved, paputol ako dalawang daliri ko dito. Wala kang mababasang ganyan. Huwag mong ipilit mga Baptist Church. Saan kayo nanalo dito? Every argument, pinong-pino pulbos na pulbos. Tapos sabihin nyo, nanalo kami kay Chief Apologist. Babi naman kawalang hiyan yan. Kapalan naman yan ng mukha. Kaganyan ng mukha. Kapal. Nanalo kami kay Alvin. Kung nanalo dyan, tinawawa nga kayo Iwanan nyo ng kasinungalingan. Hindi pala sila magtatanong ko, ipipilit mo pa rin kasinungalingan mo. Kahit Catholic Church founded by Jesus according to history. Tapos John Smith founded the Baptist Church according to history in 1609 sa Netherlands sa Subot lang. Ipipilit mo pa rin. So ano na fallacy? That is a valid question based on a reference. Based on a reference, that is a valid. Tapos sabihin mo fallacy. Ikaw ang fallacy. Ikaw ang manluloko, sinungaling. Kasi bakit babanatan mo na fallacy? Valid question na hindi mo lang masagot yes or no Kasi pag sagot ka ng yes, sulpo talaga kayo. Pag sasagot ka ng no, kontra ka na dito sa referensya. Maipit ka kasi Kasi hindi ka sa katotohanan, kaya maipit ka. Basta sinungaling, maipit. Pag katotohanan, tulad ni Brother Alvin, walang ipit. Mula noon hanggang sa kamatayan ko, Pexman, hindi ako maipit. Hindi uso sa amin yung mga fallacy, panlulukong style ng pagsagot before ng 10 seconds.
Kaya wala ka nabasang Baptist Church, makabasa ka ng verb baptism. Yung sinabi mo dyan sa lexicon, Baptist, refer to John the Baptist. Yes, derive ang word now na Baptist from baptism, baptizing, baptize, kaya Baptist. Pero isa lang ang punto dito, Baptist Church ba? Lahat tayo membro ng mga Christian church, mga Baptist church tayo. Ako Baptist, ikaw pastor Baptist. Lahat tayong Christian church na tunay na iglesia, mga Baptist tayo. Isa lang dyan na Baptist. Si Kristo nga hindi Baptist. 12 apostol hindi Baptist. Walang tinawag na Baptist dito na Christian. Christian lang. 1 Peter 4:16, Acts 26:28. Tapos Catholic yun, Ecclesias Catholics. Huwag kang magsinungaling, Pastor Ken. Ikaw ang Baptist church. Ang walang mababasa, Baptistes, Ecclesia sa Biblia. Ang sa amin, puro Romayos, Catholics, Ecclesias. Bakit? Ito ang very simple reason ko. Huwag yung tithes kasi dyan ang sa inyo eh. Kaya mahal na mahal yung Baptist church kasi malaki kayo na sa tithes. Kung walang hayop na tithes na yan, magkatuloy ko kayo. Eh kami walang tithes dito eh. Romans 16:4. The churches of the Gentiles, the churches of the nations. Eh paano kayong the nations? Kasi 1609 kayo Netherlands. Diyos ko, Diyos por Santo, Netherlands lang. Dito, Roma 16:4, first century, Biblia letra po letra, first century. Church of the Nations na, may sa Galilea na, Acts 9:31, may sa Samaria na, may sa Roma na, may sa Judea na, Iglesia Katolika, Ecclesias Catholis, sa Roma, Pro-Romayos, Catholistas Ecclesias, Roma 16:23. Wala nga tayong Baptist Church sa Roma sa time dito ng 200 years, 1605 to 1609. Wala eh. Nations ba? Nations, hindi mo maintindihan. Bakit? Mga ibang lugar-lugar ba? Cebu, Manila, Mindanao. Eh kayo ng Netherlands. Eh saan na yung Spain na Baptist Church noong panahon ni John Smith? Eh hindi pala Universal Church o Catholic Church yung sa inyo. Kasi local lang, isang lugar lang, Netherlands lang. Hindi nga nakaredy sa Switzerland. Kasi ang Presbyterian Church naman ni John Calvin lang ang lumaganap sa Netherlands. Hindi sila makapasok doon sa Switzerland eh. Kahit nga sa Germany, hindi makapasok mga Baptist, kaya naglayas yan si John Smith, naglayas sa Amerika. Hindi makapasok, excommunicated na yan. Excommunicated ni si John Smith sa Church of England. Sa England, hindi nakapasok. So, paano Universal Church kayo dito? Churches of the Nations, Ecclesia Ton Ethnon, mga nations, mga plural, Churches of Christ, maraming plural. Church of Christ in Judea, Church of Christ in Galilee. Puro church, Catholic churches yan, Romans 16:23. Tapos i-deny mo. Sa demonyo ka pala. Nagkapulit sa Biblia, Grego, original. Well, ang Baptist Church, ang Catholic Church na dito, i-deny mo ng i-deny, banatan mo ng banatan. Isa demonyo ka talaga dahil sa pera, tithes. Ano ka nahiya mga pastor? Puro tithes lang ang pera lang ang iniisip niyo para mabuhay kayo. Maghanap buhay kayo dito. Kami mga Katoliko, si Rasha naghanap buhay yan. Ako naghanap buhay dito sa Katoliko. Kahit mahirap dito yumaman sa Katoliko kasi hindi naman ang reliyon gagamitin Katoliko. Kasi pag reliyon, paggagamit pag pera, si Brad Alvin Chip apologies, ako na pinakamayaman sa mga life ko. Posible nga, pinakamahirap eh. Kaya, pastor, mahawa naman kayo. Uy, James, Dino, bumayos Katoliko, debate ng debate sa Chip apologies. Wala kayong mapapala dito ng kayong mananalo. Ang mapapala dito, ako ang manalo palagi. Sisikat ako dito at ang Simbahang Katoliko at ang Panginoong Kristo. Wala nga kayong listahan eh. Yung listahan mo, Peke, sabi mo, not founded by Jesus ang Catholic Church. Sino? Yung erehe na in-excommunicate ng simbahan, ang self-serving evidence pa rin. Ginamit mo sino yung taong yun na erehe. Ang pangalan nun, he was excommunicated, he is not a Catholic anymore. Kasi nagturo nga siya, hindi daw si Kristo nagtatag ng Simbahang Katoliko. So, maling-mali. Puro mga self-serving evidence. Dapat Biblia tayo, Biblia. Gumamit ka, marami ka palang referensya dyan. Ilabas na ng Biblia. Huwag kang gagamit kung proteste ka ng outside of the Bible, 1 Corinthians 4:6, pera kung Katoliko ka. So, bagsak ka dito. I'm sorry to tell you. You miserably failed. All of you, not only Baptist Pastor, pati MCJ, Iglesia ni Cristo, lahat talo. Ako tayo sa second cross ng ating first speaker, Pastor Ken, ng Baptist. Your time start now. Okay. So, maraming salamat, Bro Rush. Tanong ko, Bro Alvin, ginamit mo kanina yung word almanac at nakalagay dyan, traditionally founded by Jesus. Alam mo ba, sang-ayon ka ba sa Merriam-Webster, yung traditionally
Meaning niyan, a belief or story or a body of beliefs or stories relating to the past that are commonly accepted as historical though not verifiable. Sangayon ka ba dyan? Yes or no? No, kasi ang tradisyon ko sinunod, letra por letra, traditions given to you by the apostles, unang Korinto 11:2, Biblia. O, ito, literal New Testament. O, dito ako nga tradisyon nakasandal. Kaya yung traditionally sa almanak, tama yun, kaya malistahan kami. Kaya walang listahan. 1605 to 1609, wala kang mabigay na leader, zero ka. Okay. So, maraming salamat. So, sa mga tuwid, hindi ka sumasang-ayon sa katanggap-tanggap na meaning ng tradition na not verifiable ayon sa stories? Yes or no? Yes, kasi hindi ko tanggapin yung not verifiable. Kasi itong tradisyon ng apostol sa literal New Testament traditions, dito kami nakasandal sa Matthew 16:18, yung listahan namin. Kay Kristo, nagbigay ng susi kay Pedro. Sa inyo, sino? Kay John Smith? Nagbigay ng susi. Pastor, maawa kayo sa kaluluwa niyo, huwag kayong puro sinungaling. Sige, yung debate, puro talunan. Okay. Bro Rush, mag-share screen ako. Eto bro Alvin, sang-ayon ka ba dyan galing sa OJAM kay Dwayne M. Cartojano na ang sabi niya dyan, there was no Roman Catholic Church as distinguished from other churches in the first century. Sang-ayon ka ba dyan kay Dwayne Cartojano na kapwa mo Katoliko? Yes or no? No, kasi nagkamali dyan si Dwayne Cartojano, layman lang si Dwayne Cartojano, and I even, as Chief Apologist Bishop Delegated, I am even knowledgeable than Dwayne Cartojano because the church in Rome is Catholic Church, Romans 1:8. Epistes sumunkat, anghelit ta inhulo to kosmo, katahulos, Roma 1:8, pro Romayos, Catholistes Ecclesias, Romans 16:23. Yun ang churches Okay. of the Gentiles. So next question, Bro Alvin. Ipagpapatuloy mo, titindigan mo ba yung sagot mo? Nagkamali si Dwayne M. Cartojano kahit endorsed by Jose F. Cardinal Advincula siya at Bishop Rex Andrew. Mali talaga siya. Tama yung sagot mo? Yes or no? Yes, mali si Dwayne Cartojano kasi hindi naman infallible si Dwayne Cartojano. Sabi ko nga, the Church of Rome sa Bible, hindi kay Dwayne na layman na magkamali. Itong Bible hindi magkamali. Ang Iglesia sa Roma 16:23, Universal Church, Universal Ecclesia, Ecclesia Catholica, Ecclesias Catholis. Kung ba, awayin mong Bible kung sa kay Dwayne Cartojano. Ay, maraming salamat, Bro Alvin. So, ikaw na mismo may sabi, mali ang inyong kapwa, apologist. Yes. So, eto Bro Maling-mali. Alvin, tanong ko sa iyo, alam mo ba sa kasaysayan, kahit si Pope John Paul II, nag-apologize siya sa kasalanan ng Roman Catholics made in the name of their faith, including abuses during the Inquisition. Sang-ayon ka ba dyan? Nagsorry si Pope John Paul sa kasalanan Romano Katoliko ng Inquisition at tinatanggap niya yun? Yes or no? Yes, patunay yun na tunay na iglesia kami kasi hindi kami katulad nyo ng mga hypocrite, hindi mag-ask ng sorry kahit magkasala na, nagturo ng kamalian, nagligaw ng maraming kaluluwa. Kami, we ask sorry for atrocities because sabi dyan, ask forgiveness. Matthew 6:13, 14, 15. Sinunod namin ng utos si Kristo, humingi ng patawad sa pinagkasalanan namin. Kayo hindi humingi ng patawad sa demonyo. John 8:44. Sa mga tuwid, Bro Alvin, tinatanggap mo, nagkamali talaga si Pope John Paul II at ang Romano Katoliko. Di ba infallible si Pope John Paul II? Humingi siya ng sorry. Tama ba yung sagot mo na yun? Yung infallible na nagkamali? Yes or no? Yes, kasi infallibility means hindi magkamali sa doktrina, sa aral, infallible teachings, Acts 1:3, with infallible proofs, Acts 1:3, gawa uno test, King James Bible ninyo. Magkamali sa kasalanan. Siyempre lahat tayo, ikaw din, makasalanan ka rin. Ihingi ka ng tithes. Badalbin, walang tithes eh. Kaya malaking kasalanan mo yan, pastor. Delikado ka ma-impyerno dyan. Maraming salamat sa pag-amin, Bro Alvin. So next question, tinatanggap mo rin ba yung 1870 lamang talaga sa Vatican Council, yung Roman Catholic Church na name was proposed? Tanggap mo o hindi tanggap? Tanggap ko yung 1870 sa First Vatican Council kasi bakit? I-formalize yan for all the world na maalam na ang talagang official name, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, pero nandyan na rin base yan, 1st, 2nd century, 3rd century. Sa Apostles' Creed, Credam, Unam, Sanctam, Catholicam, Ecclesiam,
hindi Credam Unam Baptistam. Walang Baptist Okay. Church. Maraming salamat, Bro Alvin, sa pag-amin at sa pagtanggap, ano? So, sa makatuwid, hindi first century yan. 1870 lamang talaga may Roman Catholic Church. Ayon sa yung sagot. Tama ka ba o mali ka doon? Ikaw ang mali, ako tama. Bakit? Objection. Ang pangalan ng Rorash. official. Di, sumangot ako ng Oh, wait lang. Sumagot ako ng Objection mo na, categorical Pastor Ken. Tama ba siya ron o mali? Mali yung sinagot niya. Ako daw ang mali. So, ad Ako hominem. tama. Okay, tama siya or mali? Ito yung pagpipilian, ha? So, Bro Ako Alvin, tama. pipili ka ba? Yes, pinili ko Berdas. Ako tama, siya mali. Ununo ka tama. nga, ako tama eh. Okay, Hindi nakinig so to eh. tama siya. Ito yung sagot. Proceed ka, Mm. Bro Alvin. Ako tama, ikaw mali. Kasi yung 1870 officially proclaimed to the whole world. Pero before officially proclaimed, one Holy Catholic Apostolic Church yan doon sa Apostles' Creed, first, second, third century. Hindi yun Baptist Church. Walang Baptist Church sa Biblia, ni sa mga credo, ni sa tradisyon. Wala kang ang listahan eh. 1605 to 1609. Sinungaling ka, minuloko mo ka. Next question. Maawa ka Next sa question, mga 20 Pastor Ken. Okay, sabi mo, Next, Bro next Alvin, question na. ikaw ay tama sa iyong sagot na 1870 lamang at hindi first century nagkaroon ng Roman Catholic Church. Titindigan mo talaga yung sagot mo na yun? Tama yun? Objection, Yes or no? moderator. Objection, moderator. Proceed, objection. Kasi wala ko kasing sinabi, moderator, na 1870 lang tapos hindi early first century. Dinagdagan ang dadaragdag talaga to ng akusasyon eh. Huwag kang ganyan, Pastor Ken. Wala akong sinabing ganyan. Okay, so counter objection, wala daw siyang ginagawa. Counter objection, sumagot kasi siya sa tanong ko na 1870 lamang at Hindi, hindi walang first lahat. Wait century. lang, Bro Alvin, okay na. Sumagot siya ron. Dagdag na Kahit naman eh. Okay. i-rewind ito, Bro Alvin, naka-record. Okay, so, So, yun ganito lang, yung bro. judgment, ha. Sa question kasi, hindi ko talaga pinapakialaman kung nagsasabi ba ng totoo or nagsisinungaling si Pastor Ken na sinabi talaga ni Alvin doon. However, tinatanggap ko yun as a valid question pa din. Pwede namang sagutin ng 10 seconds kung merong problem doon. So, Pastor Ken, paulit ng tanong tapos tingnan natin kung paano sagutin. Okay, so tinatanong ko lang kung tama ba yung yung sagot na yon ni Bro Alvin na hindi first century 1870 lamang may Roman Catholic Church at ipagpapatuloy titindigan niya talaga yung sagot niya na yon? Yes or no? Yes, kasi Yes. tama yung sagot ko. Kasi wala kang sinabi dati, hindi first century. Kasi yung first century, Biblia, binasa ko letra po letra. Pro Romayos, Catholicos Ecclesias, bakit sasabihin ko hindi first century? First century nga sa Almanac Book of Acts, early Christians, hanggang 1870, officially proclaimed to the world. Based on the Apostolic Creed, first, second, third century. Hindi ka nakikinig, first, second, third century? Okay, next question. So, tinatanggap mo rin ba na kayo, Romano Katoliko, ay bishops under the Pope lamang? At Time. mababasa natin yan. 7 minutes tayo. Yes or no? 7 minutes time No. na. 7 minutes You're time. under Christ. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live before natin puntahan ang ating final conclusion. No? Shoutout kay Nova Leza. Sabi niya, assuming si Katoliko dinideny pa ang kanyang kapwa Katoliko. Shoutout din kay Arlene Menyosa, kawawa talaga kapag sulpot ka. Erickson James, hindi pala declared before 1870. De Mateo, assuming lang si Pastor. Shoutout din kay Christian J. Umamin ka na, dinedeny mo pa. Shoutout din kay Selvanus John. Injection, inamin mo na kanina, Alvin. Ito din kay Bro James, di pala proclaimed to hold world before 18th century. Ito din kay Ed, Sotnas tama daw si Alvin. Ito din mga kapatid kay Kent Paul Bison, Kawawa Baptist. At Hernan Phoenix, wala mo'y makuha diha kundi away. Debate could not save man. The earthly fame. Tensya na ha. Ito din kay Dino Diaz, umamin si Alvin, 1870. Christian J, sabi niya, wala ka ng lusot, umamin ka na eh. Ito din kay Erickson Fabricas, ang alamat ng 1870. Ito din mga kapatid kay Erwin Abela Vin, ang puso mo. Ito din kay Arlen Menyosa, bangka talaga si Bro Alvin, hindi talaga nagsisinungaling. So mga kapatid, ako tayo sa ating final conclusion. Brother Alvin ng Catholic bilang second speaker sa ating topic mga kapatid, na which is the true church. Time start now. Final conclusion.
Maraming salamat Brother sa ating moderator at operator ngayon sa Russia TV sa ating debate tonight with Pastor Ken ng Baptist Church. Dito na maliwanag. I will repeat again and again, not only every Baptist debater na nakausap ko dito sa Facebook, sa YouTube, wala kayo talagang panalo dito sa topic na True Church. Bakit? Wala. Kasi puro kayo panliligaw, ililihis nyo. Ang 1870, binasa ko na dito, Ecclesias Catholicos. Tapos, paparatangan mo si Chief Apologist na hindi sasang-ayon na early church is Catholic. Eh ako nga may talata Catholic, mas hindi ako sang-ayon. Grabe na, panliling lang to. Pastor, huwag kayong ganyan. Ilalagay nyo ang daldal nyo ni Satanas sa bibig nyo, ililipat nyo sa dila ko. Yung dila ko sa katotohanan to. Ang dila nyo sa kasinungalingan. John 8:44. 1 Timothy 4:1-3, inspired kayo because of money, tithes. Wala naman karapatan dito maghingi ng tithes. Hebrews 7:5, mga Israel lang mag-tithes. Eh kayo, 1609, magta-tithes kayo. Wala kayong connection sa Jewish pagkakapadyan. Jewish, tapos wala namang Baptist Church pala sa Jewish Church. O ayan, bugbog-sarado. Hans kung ginagamit mo, excommunicated Catholic, di self-serving evidence na hindi daw si Kristo nagtatag. Kaya nag-excommunicate siya sa Papa ng Roma, ng Magisterium. Bakit? Yun ang libro niya, na-excommunicated siya. O ginamit mo si Dwayne Cartuano, I'm sorry to tell, Dwayne Cartuano is a good Catholic apologist. Pero dyan sa puntong yan, hindi naman whole book niya. I even used this book, his other parts. Pero dyan na statement, it's not accurate, it's not precise. Kasi kulang si Dwayne ng pagkaalam dito sa Biblia original. Kasi the Roman Church in Romans, letter Paul to the Romans, is a universal church. Catholicos Ecclesias o Universal Church in Latin Bible. Isidwin siguro hindi basta ng Latin Bible at ang Greek text hindi niya alam. Romans 16:23. So nagkamali siya dyan. Tapos ipipilit mo yung mga mali sa Katoliko, ipipilit mo sa amin. Eh yung tama, ang ipipilit natin yung kamalian, wag yung kasinungalingan. Yung mga sinungaling talaga kayo. English Bible, lahat ng translation, nila ng translation, more than 100. Walang Baptist Church sa English. Yung Baptist nga verb, kung Baptist Church parody, meron sanang isa. Eh kayo nga Baptist Church, wala nga yung Bible translation sa sarili nyo. Na Baptist Church, translate nyo yung mga talata nyo. Na Baptist Church, 1 Corinthians 12:13, wala nga eh. Kasi wala talaga, if you're honest. Tapos ipipilit nyo mga Baptist Church. Eh kayo lang gawa niyan, parang Jehovah's Witness. Binabanatan yung Jehovah's Witness, wala sa Biblia. Ba't ipipilit Jehovah's Witness? Eh kayo rin, Baptist Church, wala sa Biblia. Ba't ipipilit nyo rin? Eh kayo lahat mga sulpot, labas ng simbahan Katoliko, wala sa Biblia. Pipilit nyo. MCJ, Iglesia ni Cristo, etc. Born again, Pentecostal. Kung ipipilit kasi nungalingan dito. Kasi ipipilit ano kayo talaga dito? Matatalo talaga kayo dito. Kasi ang nananalo dito, ang katotohanan. Why I always win my debates? Because I am a good defender of the truth of the Bible. Of the Bible, puro Biblia sa ako. Eh, ikaw wala kang talata dyan. Eh. Zero yung mga talata mo, walang Baptist Church. So wala kang napatunayan. Sa reference standard, hindi self-serving, napatunayan ko Katoliko. Ang sulpot kayo, 1609, Netherlands, by John Smith. Sa Bible, napatunayan ko Katoliko. Sa Greek Bible. Eh kayo, walang sa Greek Bible. Baptist Church, kasi sa English, kasi sa Tagalog, Cebuano, wala zero eh. Huwag ipipilit yung wala. Yung nandyan, ang tatanggapin natin. Eh, Katoliko nandyan sa Biblia ito, si pipilit nyo wala. Kahit pa dyan, 1870, officially proclaimed to the world, one holy Catholic Apostolic with superscript Roman. Kasi walang Roman, dati Catholic. 1870, pero Catholic Church na yan for 870 years noong panahon na yun. Hanggang ngayon, 2025, one holy Catholic Apostolic Roman Church hanggang sa pagbalik ni Kristo. Kasi hindi nga magagapi ng hadis ng kamatayan. Matthew 16:18. To es Petros is super Petram, edificabo, Ecclesiam Catholicam. Sabi ng Venerable Bede, mid-7th century, Latin version ni Venerable Bede, Santong Katoliko. Et portae inferi non prevalebant adversus iam. Ang Iglesia Katolika daw, hindi Baptist Church, ang hindi pa manaigan ng hadis. Kasi Catholic Church, Ecclesias Catholicos, Acts 9:31, Pro Romaeus Catholicos des Ecclesias, Romans 16:23, yun yung Iglesia Katolika Universal na lumaganap sa mga lugar-lugar panahon ng Biblia. Eh kaya nag-umpisa 1609 Netherlands. Yan, ipaulit-ulit yung mga Katoliko. Huli na natin lahat ito. Nag-umpisa lang yan isang bansa, isa Biblia, marami na. Paano nakunik ang isang bansa sa Netherlands 1609? Makunik mo sa Biblia na marami ng lugar. Galacia, Samaria, Galilea, Judea, Pilipinas pa nga, 1521 eh. Ito talagang Church of the Nations, Romans 16:4, a church of the houses of the churches, Katoikon, 10 ecclesian.
sa Greek Katolikon becomes Latinized Katolikon. Dito sa Biblia, Romans 16:4, kama to 6. So bagsak ka dito, Pastor Ken. So dako tayo sa final conclusion din nating first speaker, Pastor Ken. Again, sa topic na which is the true church. 5 minutes, your time start now. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat, Brother Alvin. At napakalinaw, nakita nyo po mga minamahal na taga-subaybay. Umamin po ang ating kausap, Chief Apologist. So kanina, tinanong natin siya, tinanggap niya yung infallible na Pope nila na hindi maaaring magkamali. Nagkamali. Pati kapwa niya Katoliko si Edwin Cartuano, So, in-expose ni Brother Alvin. Mali pala yung aklat nun. Huwag nyo na pong gagamitin yan, mga CFD, sa inyo pong pakikipagdebate. At patungkol lagi sa argumento ni Bro Alvin, na 1609 lamang lumitaw, yung Baptist Church ayon kay John Smith, kanina sinabi ko na sa inyo, kinupos lamang si Bro Alvin ng pagre-research. Kasi pag pinag-aralan mo pa, na may mga nauna ng Anabaptist na mga Baptist spiritual descendants ng Baptist churches na inaniban muna ni John Smith bago siya naging Baptist din, So, yung Mennonite Church, yung Waldensians, Donatist. So, ewan ko kung napag-aralan niya ni Brother Alvin. Yung perpetuity of the Baptist faith from the apostles mula sa apostoles kay Pablo na baptizer, rebaptizer or Anabaptist, kay Philip sa Carthage sa Africa, to Anabaptist Donatist, Anabaptist Waldensians, to Anabaptist Mennonites na siyang inaniban ni John Smith, to Baptist America, to Baptist Philippines. So, binuod ko na lamang kasi pag inisa-isa pa natin yan, pwede siguro mag-enroll kayo, mag-aral kayo sa amin sa OBFD, kasama namin dyan si Bro James, si Bro Dino, at ang ilang po pong mga kasama naming Baptist. Okay, yun sa ginagamit lagi nila Brother Alvin, yung mga sulpot na kailan lamang lumitaw na kanilang referensya na puros claim, ay hindi po talaga makakatindig yan. Halimbawa, ginamit niya kanina yung term na Catholic. Pag pinag-aralan nyo, yung word na Catholic, gumagamit yung mga CFD, tandaan nyo na po ito, ng equivocation fallacy. Equivocation fallacy. Pinaghahalo nila yung early Christian church at Roman Catholic Church system na iba sa unang Kristiyanong mga iglesia noon na tinutukoy. At saka hindi porket may salitang founded by Jesus Christ sa isang encyclopedia ay ibig sabihin Roman Catholic Church na kaagad. Okay? Sino ba yung nagtatag ng Roman Catholic Church bilang institusyon? Di ba? Makikita natin dyan, yung Papa. Tapos yung turo nilang papal infallibility na nagkakamali naman. Di ba? Yung mga sacramental na sila na lamang gumawa. Yung misa nila as sacrifice. Hindi yan umiiral sa Acts chapter 2. Magbasa po kayo ng Biblia, Bro Alvin. Acts chapter 2. Wala lahat ng yan. Mass as sacrifice, Roman hierarchy. Wala po yan. Sa yung word na Catholic, sa word almanac, ginamit ang Catholic dyan as generic sense, universal Christian body. Walang binanggit po dyan na Roman Catholic Church na may kinalaman sa Papa, sa Roma o sa Roman Authority o Vatican System. Ang pagbasa dyan, Jesus founded the church, not the Roman Catholic institution na kinabibilangan ngayon ni Brother Alvin. So, logical fallacy of equivocation, pinapalitan nila yung kahulugan ng word na Catholic kasi kahit sa encyclopedia, pagka binasa mo, Bro Alvin, makikita mo pa nga kasama dyan kahit yung mga protestante. Pag pinag-aralan mo yun, sinasabi sa konteksto ni Ignatius, kahit yung protestante raw, Bro Alvin, sinama ni Ignatius sa word na Catholic. So, ibig sabihin, hindi talaga po tungkol sa Roman Catholic Church yan. Kaya bago tayo magtapos, tandaan nyo, ang tunay na iglesia, itinatag ni Kristo, hindi mapapahamak, ligtas, tiniyak ni Kristo. Sino man sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. Paano ka maliligtas? Hindi sa pamagitan ng mga sakramento o misa o pag-anip ng simbahan. Sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Siya ang katotohanan na dapat nyo malaman na magpapalaya sa atin. Mag-ingat po tayo, baka maalipin ng mga walang kwentang pandaraya ayon sa salit-saling sabi, tradisyon, kagaya ng Roman Catholic Church, at hindi ayon sa salita ni Kristo.
Sa Mateo 28:20, ituro sa kanilang sundin lahat ng iniutos ko sa inyo. Yung utos ni Kristo ang dapat sundin, hindi yung tradisyon ng Roman Catholic Church na naipamana na lamang, sinabi ng sinabi, gawin mo to ganyan, baka sakali ikaw ay maligtas. So tandaan po ninyo, si Kristo, malaman mo na siyang katotohanan, siyang magpapalaya sa atin. Tanggapin mo. God bless Okay. po. So, dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and Catholic, mga kapatid. So, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng nag-comment, 623 live comments ngayon. Kanina halos 50 live viewers. Nahin natin si Brother, Pastor Ken. Pasalamat lang. Okay, maraming salamat po, Bro Alvin, kilalang Chief Apologist ng RCC. Isang karangalan na kayo po ay makausap. Gaya rin ang sabi ni Brother Dino, bagamat baguhan tayo. Nakakatawa si Bro Alvin, nakikipag-usap siya, wala siyang pinipili, bukas siya pagdating sa pag-aaral. So, salamat din kay Bro Rush, ang ating magiting na moderator, magmula pa noon hanggang ngayon, hindi bias. At salamat din sa mga kapatid kong Baptist, taga-subaybay, sa mga iba pa pong denominasyon dyan o iglesia, kami po ay bukas. Magamon lamang po kayo at medyo bukas na po at manageable na ang ating schedule. Nagtatrabaho rin po ako Bro Alvin. Maganda po 'yan At salamat po talaga sa pagkakataon nito tayo nakapag-aral. Lagi lang tayo magsaliksik ng katotohanan magpapalaya sa atin. God bless po, magandang gabi sa bawat isa. Okay, at Bro Alvin, salamat din. Maraming salamat una sa Diyos sa nagbigay sa atin, brothers, ng another opportunity to defend the truth of God. Tapos kay Pastor Ken, na malumanay naman tulad ni Dino. Pero I have a challenge to you, Pastor Ken. Ako naman magpatunay kasi affirmative ka ngayon, patutunayan ko ako affirmative na ang Santa Misa ay tunay na sakripisyo ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia lang, wala nang ibang referensya. Sana paunlakan mo ako, pagbigyan mo ako. We will schedule it later pagkatapos ng this time ngayon. So pasalamat ako sa mga Katoliko na nakikinig sa akin. I'm sorry to hurt the feelings of Dwayne Carpuhano and his followers kasi may imprecise at inaccurate talaga na statement na kahit kapwa-pulis natin and it's time corrected. Hindi naman tayo infallible alam niya ni Dwayne. So on that point, I corrected him kasi it's not precise. I have the reason sa debate namin. So sorry again sa mga nasaktan na Katoliko. Please forgive me. Tapos yung mga Katoliko na sumusuporta sa akin tulad nila Sister Tata Basbas, sila Brad Ramon Napalo Naol, the RDM Generals. By the way, congratulations to RDM General RCB, Raimundo Caballero Bascones, for being granted a Grand Knight dito sa Talisay City, dito Cebu City. Kasama namin RDM General. He was awarded a Grand Knight dito. So may Grand Knight kami. We are very proud of him. Maraming salamat. God bless. Good night. God bless. At Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Ken ng Baptist at Brother Alvin ng Catholic, mga kapatid, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa yung pag-uusap sa sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At kung gusto nyo magsuri sa Baptist, you can follow Pastor Ken. At syempre kay Brother Alvin kung gusto nyo magsuri sa Catholic, mga kapatid. At you can follow also me, Rasha Vista, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon, mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.